Mga kapasta, bago po tayo magsimula, batiin ko lang po ng belated happy birthday si IC Tortogo. Pasensya na, late na ako nakagreet. Hindi kasi ako nakapag-upload kaagad, nagsabi pa naman si Ma'am Nina. Pero ayun nga, habol na lang. Belated happy birthday kay IC Tortogo. At shoutout na rin sa Tortogo family. Anyways, start na po tayo mga kapasta. Ako po si Laura. May nangyari po sa akin dati sa probinsya namin na hanggang ngayon ay dinadala ko pa sa dibdib ko. May hatid kasing takot at lungkot ang pangyayaring yon. Unang beses po yun ang pagbubuntis ko. Sobrang excited kaming mag-asawa kasi po 8 taon kaming naging magnobyo at 4 na taon nang nagsasama bilang mag-asawa bago pa kami nakabuo ng baby. Kaso kung kailan naman buntis na ako ay tsaka kinakailangan na madestino ng asawa ko sa malayo. Construction worker po siya. Pinasamahan naman niya ako sa bunso niyang kapatid na kasing edad ko lang. Bale kaming 2 lang ang magkasama sa bahay ng hipag ko. 4 na buwan na ang tiyan ko nun. Noong hindi pa man ako buntis at bagong lipat pa lang kami sa bahay na yon, ay nakagawian ko na mamintana. Sa harap ng bintana ay may malaking puno. Hindi naman namumunga. Isang matandang kapitbahay ang nakapansin sa akin. Sinaway niya ako at sinenyasan. Pinaaalis niya ako sa bintana. Nagtaka ako kung bakit. Sabi niya wag daw akong laging nakapamintana dahil ang punong katapat ng bintana namin ay may naninirahang engkanto. Baka raw makatuwaan ako, lalo na at buntis ako. Umalis na lang ako. Pero nung makita kong tumalikod na yung matanda, ay bumalik ako sa bintana at nangalumbaba pa roon. Hindi ako naniniwala sa mga engkanto. Tsaka masarap talagang mamintana kasi presko yung nasasagap kong hangin. Wala akong pinipiling oras. Araw man, hapon o gabi. Basta nasa mood akong tumambay sa bintana ay ginagawa ko. Binalaan din ako ng hipag ko. Baka nga raw totoo ang sinasabi ng kapitbahay namin na may engkanto sa puno. Hindi na lang ako umimik. Isang gabi ay nagising ako na may tumatawag sa akin. Paulit-ulit sa tenga ko. Yung pakiramdam ko noon para akong wala sa sarili. Tumayo ako at naglakad papalapit sa bintana kasi parang nasa labas yung boses na tumatawag sa akin. Mabagal lang yung mga hakbang ko at diretso akong nakatingin sa bintana. Nung malapit na ako ron, biglang may liwanag na nagmula sa puno ang sumilaw sa akin. Tapos naramdaman ko na tinutulak ako ng hangin palapit pa ng husto sa bintana. Parang may nagkokontrol sa akin. Humakbang ako ng bintana at opo, tumalon ako. Hindi ko alam kung bakit ako tumalon. Hindi ko naramdaman yung pagbagsak ko. Pero alam kong bumagsak ako at nakita ko pa na may kumpol ng mga alitaptap na umaaligid sa akin. Tingin ko may buhat silang baby. Pero sigurado akong hindi ko baby ang buhat nila kasi 4 na buwan pa lang yung tiyan ko nun. Imposible naman na napaanak ako tapos kinuha nila. Nakikita ko silang papalayo sa akin. Papalapit sa puno hanggang sa unti-unti silang naglaho sa paningin ko. Gising ang diwa ko nun pero hindi ko magawang gumalaw. Ni yung labi ko hindi ko magalaw para makasigaw o makapagsalita man lang. Basta nakadilat lang ako at nakatingala sa puno kung saan ko huling nakita yung mga alitaptap na magkakatulong sa pagkarga sa sanggol. Tapos narinig ko yung boses ng hipag ko na sumisigaw habang papalapit sa akin. Humihingi siya ng tulong sa mga kapitbahay. Matapos yung pangyayaring yon ay nalaman kong nawala yung sanggol sa sinapupunan ko. Nakunan po ako pero hindi ako dinugo. Wala ngang palatandaan na nakunan ako. Hindi rin ako napilayan sa pagbagsak ko kaya takang-taka sila. Basta nung nagpa-check up ako malinaw na wala na yung sanggol sa tiyan ko. Kumonsulta kami sa albularyo at ang sabi ay natangay daw ng engkanto ang baby ko. Kahit na 4 na buwan pa lang yun. Ginawa naman namin yung mga utos ng albularyo na alayan ng puno para ibalik daw yung sanggol.
Ilang oras din siyang nag-orasyon doon pero walang nangyari. Hindi ako makapaniwala. Napaka mahiwaga ng pangyayaring yun. Sa galit ko pinagtangkaan kong sunugin yung puno. Gusto ko ring ipaputol pero pinigilan ako ng asawa ko dahil baka lalo lang daw kaming mapahamak. Nagpasya na lang kami na umalis sa lugar na yon. Sa bagong bahay na nilipatan namin, muntik na akong ma-depress dahil iniisip ko pa rin yung nawala na baby namin. Sinisisi ko yung sarili ko dahil hindi ako nakinig sa matanda at sa hipag ko. Pero bigla ulit akong nagbuntis. Sa ikalawang pagkakataon ay naging maingat na talaga ako. Nung una pa man ay naniniwala na talaga ako sa mga aswang. Pareho kaming mag-asawa. Kaya nung makakita kami ay talagang ginawa ko ang lahat para maprotektahan ang misis ko na noong panahon na yon ay nagdadalang tao sa pangalawang anak namin. Ako po si Norman. Nakatira kami noon sa isang medyo liblib na baryo. Yung bahay na tinitirhan namin ay minana ko pa sa mga magulang ko na parehong wala na. Okay naman po yung naging buhay namin doon. Nagbuntis at nakapanganak ng maayos ang asawa ko sa una naming anak. 4 na taon na ang panganay naming lalaki nung magbuntis ulit ang asawa kong si Mayi. Sa panahon ng pagbubuntis niya ay naging maayos din, maliban nung manganganak na siya. Nakahiga na kami nun at patulog na sana nang biglang sumakit yung tiyan niya. Tumayo siya at nagpalakad-lakad. Ako naman nakiramdam dahil parang hindi siya mapakali. Maya-maya ay lumapit siya sa akin at sinabing manganganak na raw yata siya. Ready na yung gamit niya kaya dinampot ko na lang. Ang hindi ready ay yung masasakyan namin. Bihira kasi talaga yung pumapasok na tricycle sa lugar namin. Hanggang doon lang sila sa bukana. Kaya kailangan naming lakarin ang mahaba at makipot na daan bago kami makarating sa bukana. May nakasalubong kaming babae na hindi pa naman katandaan. Makahulugan yung tingin niya at tumingin din siya sa tiyan ng asawa ko. Hindi ko lang pinansin kasi nakatuon sa asawa kong manganganak at sa anak naming karay ko yung atensyon ko. Ang isa pang problema noon ay hating gabi na kaya nga walang tricycle. Nung nanganak kasi siya sa panganay namin ay umaga kaya mabilis akong nakatawag ng sasakyan. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Sabi ko sa asawa ko konting tiis na lang. Sinabihan ko rin yung anak namin na kumapit lang sa akin. Natatakot kasi siya sa dilim ng nilalakaran namin. Ang lalayo kasi ng pagitan ng mga poste. May dala naman kaming flashlight, kaso iisa at ang lamlam pa ng liwanag. Medyo malayo na yung nalakad namin nung malingunan ko yung babae na nakasalubong namin kanina. Sumusunod na pala siya sa amin. Kinabahan ako. Iba yung pakiramdam ko. Hindi na ako nakatiis. Tinanong ko siya kung bakit niya kami sinusundan. Hindi siya sumagot. Ang bilis ng sumunod na pangyayari. Bigla siyang nawala sa likuran at napunta sa harapan namin. Kaya napasigaw yung asawa ko. Yung anak ko naman ay umiyak sa takot at napayakap sa akin. Nakakatakot naman kasi talaga yung itsura ng babae. Tapos ang bilis pa niyang nakalipat sa unahan namin. Nakakapagtaka kung paano niya nagawa yon. Nilabas ko agad yung dala kong patalim. At yung asawa ko naman ay kinuha niya yung baon naming asin sa loob ng bag niya. Nung makita yung hawak namin, napaatras yung babae. Pero yung bangis ng mukha niya hindi nawala. Hindi pa rin siya umalis. Parang sinusubukan pa rin niyang lumapit. Kung karaniwang tao siya ay hindi siya aasta ng ganoon na parang gustong-gusto niyang atakihin ang asawa ko. Minura ko siya at pilit na pinaalis. Yung asawa ko naman hinagisan siya ng asin. Umatras lang siya pero humahakbang ulit pasulong. Para bang naghahanap ng tiyempo. Gustong-gusto talaga niyang makalapit sa asawa ko. Kaya ang ginawa ko ay sinabihan ko yung anak namin na kumapit sa nanay niya ng mabuti
at alalayan din niya. Tapos ako naman ay sinugod ko na yung babae. Hawak ko yung patalim. Nasugatan ko siya sa balikat pero palaban ng aswang na yon. Nagtangka rin siya na atakihin ako. Kaso malakas ang loob ng asawa ko na lumapit at sabuyan ulit siya ng asin bago pa niya ako masakmal. Sakto namang nasinagan kami ng ilaw ng paparating na jeep. Hindi yun pampasahero. Nagde-deliver ng gulay sa Maynila. Nung mailawan kami ay mabilis na tumakbo yung babaeng aswang palayo sa amin. Tinulungan kami ng driver ng jeep na makarating sa ospital. At doon ay nakapanganak naman ng maayos ang asawa ko sa ikalawang pagkakataon. Ayon sa driver ng jeep, hindi na bago sa kanya ang naranasan namin. Sadya raw may babaeng aswang nga na napapabalita sa lugar namin. Kaya din lagi siyang may dalang buntot pagi para panlaban kung sakali. Magandang umaga po. Ako po si Aimee. Ang ibabahagi ko sa inyong kwento ay may kinalaman po sa pagbubuntis noon ng hipag ko. Grabe po yung pinagdaanan niyang hirap na may halong kababalaghan. Nang mag-decide po sila na magsama ng kuya ko, ay sa amin po sila tumira. Maganda po at matalino ang hipag kong si Ate Eileen. Meron lang siyang problema sa ugali niya. Mainitin ang ulo at sobrang selosa. May konti rin siyang kadamutan. Yan ang sinasabi ng mga tao sa kanya. Pero sa akin naman mabuti naman siyang makisama. Ako nga lang yata yung kasundo niya sa pamilya namin. May PCOS po si Ate Eileen. Kaya naman nung magbuntis siya ay sobrang saya niya. Pero nung nagpa-ultrasound na siya ay wala namang nakitang bata sa tiyan niya. Nagtaka kami kung bakit ganoon. Nagpa-second opinion siya. Tapos meron nang lumabas kaya galit na galit siya sa unang nag-ultrasound. Hindi na ako magtataka kung maraming may lihim na galit sa mag-asawa dahil hindi naglalayo ang ugali nila. Kaya nung magkasakit ng malubha ang kuya ko kasabay ng pagbubuntis ni Ate Eileen ay nagduda agad ako na baka may kumukulam sa kanya. Bigla na lang kasi siyang nagkaroon ng mga sugat na wala namang pinanggagalingan. Kahit nakainom na siya ng gamot ay hindi man lang umigi ang mga sugat niya kahit konti. Sa espesyalista na nga siya lumapit. Ako mismo yung nagsabi na subukan naming lumapit sa albularyo. Nung una ayaw ni kuya. Pero sabi ko kapag mas lumala pa yung kalagayan niya baka ikamatay pa niya. Hindi na niya makikita yung magiging baby nila ni Ate Eileen. Dahil sa sinabi ko, kaya napilitang magpagamot sa albularyo si kuya. Gumaling naman siya. Kaso yung mga sugat niya lumipat kay Ate Eileen. Dali-dali rin namang nagpa-albularyo si Ate Eileen. Sumasakit din kasi yung tiyan niya na parang araw-araw siyang nagle-labor kahit malayo pa yung kapanganakan niya. Nabigla kami sa sinabi ng albularyo. Hindi raw totoong buntis si Ate Eileen. Gawa lang daw ng kulam ang paglaki ng tiyan niya. Hindi kami makapaniwala kasi sa pangalawang ultrasound ay nakita namang may baby nga siya. Galit na pinagmumura ng hipag ko yung albularyo at saka niya tinalikuran. Naiwan ako roon. Ako na lang yung humingi ng pasensya. Ang sabi sa akin ng albularyo, posibleng ang nakita raw sa ultrasound ay hindi talaga bata. Baka nalaman ng mangkukulam na nagpa-ultrasound ang hipag ko. Kaya naisip na lagyan ng korting bata sa tiyan niya. Para sa sunod na magpa-ultrasound ay meron na kaming makita. Isang babaeng malapit din kay Ate Eileen ang lumabas sa tawas. Ayaw na sanang tulungan ng albularyo ang hipag ko dahil sa kagaspangan ng ugali. Ako na lang yung nakiusap dahil naawa rin ako sa mag-asawa. Kaya pinagpatuloy ng albularyo ang pagkontra sa nangungulam kay ate kahit hindi na siya nagpupunta. Bawat araw noon nakikita ko yung paghihirap ng hipag ko. Umiiyak siya palagi sa sakit. Namimilipit.
Dinala namin siya sa ospital pero ilang araw lang ay nilabas din dahil wala namang makita ang mga doktor at hindi rin sumusumpong ang sakit ng tiyan niya habang nasa ospital. Pag uwi ng bahay ay doon na naman siya inaatake. Kita ko yung sobrang paghihirap ni Ate Eileen dahil sa dinaranas niya ay nasabi niyang ayaw na niyang magbuntis. Gusto na niyang ipatanggal ang nasa sinapupunan niya. Si Kuya hindi na rin alam ang gagawin. Nung balikan ko yung albularyo, ang sabi niya sa akin ay pahingiin ko ng tawad ang hipag ko sa mga taong posibleng may sama ng loob sa kanya. Mabagsik daw kasi ang gumagawa ng kulam. Desididong pahirapan ang biktima. Kaya naman niyang kontrahin pero matagal na proseso. Alam ko ang pinupunto ng albularyo. Kada proseso nga naman ay may bayad. Pinakamadaling paraan na lang daw ay ang subukan ng paghingi ng tawad. Kinumbinsi ko si Ate Eileen na isipin ang mga nakaalitan niya pero ayaw niya. Matigas pa rin siya kahit ganoon na ang sitwasyon niya. Mas pinili pa niyang maghirap ng 9 na buwan na halos araw-araw siyang nagle-labor kaysa magpakumbaba. At ang mas nakakapangilabot pa ay nung manganak na siya. Wala po siyang sinilang na baby. Buong dugo ang lumabas sa kanya. Maging yung mga doktor ay nagtaka dahil sa check-up nila sa kanya malinaw naman nilang nakita na buntis nga talaga si Ate Eileen. Pero walang lumabas na bata o kahit patay na bata sa panganganak niya. Muntik nang mabaliw ang hipag ko sa nangyari sa kanya. Taon din bago siya nakarecover sa pagkatulala dahil sa nangyari sa kanya. Arnold na lang po ang itawag niyo sa akin. Dati po ay nakabuntis ako ng isang tunay na aswang. Nakatira pa kami sa isang bulubundukin. May isang babae noon na palaging sumusunod sa akin. Hindi ko alam ang edad niya pero mukha namang hindi naglalayo ang edad namin. Tawagin na lang po natin siyang Cassandra. Kilala rin siya sa mukha ng mga taga sa amin pero hindi nila alam ang pangalan niya. Kasi mailap siya sa mga tao. Isa pa may usap-usapan na ang pamilya nila ay may lahi ng aswang. Kaya iniiwasan din sila ng mga tao. Isang gabi lasing po ako. Galing sa birthday ng kaibigan ko. Naglalakad ako pauwi sa amin nang makasalubong ko si Cassandra. Nanlalabo yung paningin ko sa kalasingan. At ang tingin ko sa kanya yung nililigawan kong si Berna. Hindi ko na po pahahabain. Dahil hindi ko rin talaga alam kung paano nangyari. Basta may nangyari po sa amin. Hindi naman ako hinabol ni Cassandra sa nangyari sa amin. Basta nakita ko na lang siya na lumalaki ang tiyan. Tuwing magkakasalubong kami ay hindi siya nagtatangka na kausapin ako. Malakas ang kutob ko na ako ang ama ng pinagbubuntis niya. Kaya inabangan ko talaga siya sa kakahuyan at kinausap. Hindi naman niya tinanggi at sabi niya ay wala akong dapat alalahanin dahil wala raw makakaalam ng nangyari sa amin. Siya na lang daw ang bahala sa pinagbubuntis niya. Hindi raw niya ako gagambalain. Kahit walang namamagitan sa aming relasyon, hindi ko maiwasan na mag-isip. Kung totoong aswang siya, bakit hindi pa niya ako biniktima nung gabing magkasalubong kami sa kakahuyan? O baka dahil may gusto nga siya sa akin? Kung may gusto naman siya sa akin, bakit ayaw niyang panagutan ko yung bata? Sari-sari yung naisip ko nun. Sa kabilang banda, parang na-excite din ako sa magiging anak ko. Kaya inabangan ko uli siya para kausapin. Kaso hindi siya nagpapakita. Sinubukan kong puntahan siya sa bahay nila. Pero sabi ng nanay at tatay niya ay wala siya. Kulang na lang nga ipagtabuyan nila ako. Hindi ko naman masabi sa mga magulang ko ang nangyari. Dahil tsak na hindi nila gugustuhin na ang nabuntis ko ay may lahing aswang. Hinintay ko na lang na magpakita uli siya sa akin. Akala ko hindi ko na talaga siya makikita. Ang nasa isip ko pa noon, baka dinala sa ibang lugar ng mga magulang niya para mailayo sa akin.
Pero isang beses ay muling nag-cruise ang landas namin. Malaking malaki na yung tiyan niya nun. Parang manganganak na nga eh. Iniiwasan niya ako. Hinabol ko siya at ang sabi ko handa ko siyang panagutan. Nung una panayang iwas lang niya. Hindi siya kumikibo. Pero nainis na siguro sa kakulitan ko. Kaya sinigawan na niya ako at sabi ay lumayo na lang daw ako. Dahil hindi ko rin naman magugustuhan ang magiging anak namin. Inamin niya sa akin na isa nga siyang aswang. Nagkunwari akong hindi ako naniniwala. Tinangka ko pang yakapin siya pero pinagtulakan niya ako. Biglang bumangis yung anyo niya. Nanlisik yung mga mata. Tapos yung mga ngipin niya nagtagis. Parang gustong mangagat. Yung mga daliri niya hindi man humaba ang mga kuko. Pero namaluktot na parang gustong mangalmot. Itsurang may dadakutin. Napaatras ako. Sabi ko kumalma na siya. Hindi ko na siya pipilitin. Unti-unti namang bumalik sa dati yung anyo niya. Nakalmado. Aminado po ako na natakot ako sa kanya. Humingi naman siya ng pasensya sa naging asal niya. Pero hindi raw ako matatanggap sa lahi nila. Kaya wag ko na lang daw ipilit. Sabi ko ingatan na lang niya ang baby namin. Tapos nagmamadali na akong umalis. Isang gabi ay dinig ko na kakaiba ang alulungan ng mga aso sa amin. Maski sina nanay at tatay ko, pati mga kapitbahay ay nangilabot. Naisip ko na baka nanganak na si Cassandra, kaya ganoon. Hindi ko napigilan ang sarili ko na magbaka sakali ulit. Pinuntahan ko siya sa kanila kinabukasan para malaman kung nanganak na nga ba siya. Pero wala na akong dinatnan sa kubo nila. Lumipat na sila sa ibang lugar at hindi na nagpakita pa magmula noon. Ako po si Fina. Magandang araw po sa lahat. May nakakatakot po akong naranasan sa unang pagbubuntis ko. Doon sa unang bahay na tinirahan naming mag-asawa. Bale bahay po yun ng bayaw ko na nagbabarko. Kuya ng asawa ko. Since wala siyang asawa at dalawa lang naman silang magkapatid kaya kami na muna ang pinatira niya. Habang wala pa siyang sariling pamilya. Maganda ang bahay, hindi man malaki. Ang problema ko lang doon malayo sa lahat. Sa palengke, sa simbahan at sa ospital na panganganakan ko kung sakali. 5 buwan na ang tiyan ko nun pero kailangan namin na magtiis muna ron dahil wala pa kaming kakayahang umupa. Hindi pa stable ang trabaho ng asawa ko at wala pa rin naman akong trabaho. Isang gabi naalimpungatan ako at napatingala sa bubungan. Nakita kong umaangat ang siwang ng bubong. Tapos may mga matang sumilip. Kaya dali-dali kong ginising yung asawa ko. Nakita rin niya yon. Kaya nagmamadali siyang lumabas ng silid. Kinuha yung itak at lumabas ng bahay namin. Paglabas niya ay nakita niya yung matandang kapitbahay namin doon na si Aling Bekang. Ang sabi ay pinaalis na niya yung tiktik. Kaya pwede na raw kaming matulog ulit. Pagkasabi noon ay pumasok na ng bahay niya yung matanda. Sabi ng asawa ko, umiwas ako kay Aling Bekang. Ewan daw niya kung bakit kinukutuban siya ng masama. Pinagalitan ko yung asawa ko. Sabi ko magpasalamat na lang kami dahil tinulungan kami ni Aling Bekang na mapaalis yung tiktik. Mga ilang gabi pa ang lumipas, napayapa naman kaming nakatulog. Hanggang isang gabi ulit ay naulit ang pangyayaring yon. Ang asawa ko naman ang unang nagising. Naiihi kasi siya at nakita niya na may nakalawit na sinulid mula sa bubong. Alam niyang hindi yon basta sinulid kundi dila ng aswang. Kaya natataranta niyang kinuha yung gunting sa drawer at maagap na ginupit yung sinulid. Muntik na niyang hindi maabutan pero tinalon niya kaya naagapan niya. Narinig pa niya yung pagtakbo sa bubungan kaya tumakbo siya sa labas para tignan.
dala niya rin yung itak. Natigilan siya paglabas niya kasi nakita niya si Aling Bekang na parang galing sa bubungan namin at sumenyas na okay na, wala na yung tiktik. Nagtaka yung asawa ko kung bakit sumenyas lang si Aling Bekang at hindi nagsalita. Pumasok na agad sa bahay nila. May nakita rin ang asawa ko na ilang patak ng dugo mula sa bubungan namin patungo sa pintuan ni Aling Bekang. Kaya lalong tumibay ang hinala niya na si Aling Bekang ang tiktik. Naisipan ng asawa ko na hulihin si Aling Bekang. Kinasabwat niya yung tiyuhin niyang pulis. Iniwan niya akong mag-isa sa bahay nung gabi. Tapos nandoon siya sa bahay ng tiyuhin niya, doon sa may bintana, kung saan tanaw niya ang bubungan namin. Nakasilip siya. Inaabangan ang pagdapo ng tiktik sa bubong. Hindi naman siya nabigo dahil nung hating gabi na ay nakita nila mismo yung tiktik. Aasintahin na sana ng tiyuhin niya ng baril pero inawat niya kasi nakita niya si Aling Bekang na umaakyat din sa bubungan namin. Doon sa puno dumaan. Walang takot na hinarap ang tiktik sa bubungan. Pero agad daw na lumipad yung tiktik papalayo. Tapos si Aling Bekang bumaba na rin agad sa bubungan namin. Takang-taka yung asawa ko sa nasaksihan nila kaya kinausap namin si Aling Bekang. Sabi ni Aling Bekang, sanay na raw siya sa ganoon. Kaya raw hindi siya makapagsalita nung nakaraang gabi dahil nahagip niya yung tiktik at nakagat sa tenga. Nasa bibig pa raw niya yung tenga ng tiktik. Hindi niya maibuka ang bibig niya kaya sumenyas na lang siya sa asawa ko. Nangilabot kami nang ipakita niya sa amin yung tenga ng tiktik na nilagay niya sa isang garapon na may orasyon. Dati pala siyang albularya. Ayaw na lang niya na ipagpatuloy. Pero kapag ganyan na may nakikita siyang kalaban ay hindi niya matiis na hindi harapin. Malakas daw ang kutob niya na isa sa mga kapitbahay namin ng tiktik at yun daw ang inaalam pa niya kung sino sa kanila. Napahiya yung asawa ko sa duda niya kaya bumawi kami kay Aling Bekang. Lagi na namin siyang hinahatiran ng ulam dahil nagsusolo na lang siya sa buhay nun. Siya rin ang nagpaanak sa akin. Marunong pala siya kaya lalong nadagdagan ang utang na loob namin sa kanya. Sana po ay nasa mabuting kalagayan ng lahat. Ako po si Jailin. May kwentong buntis po ako na muntik nang pumatay sa baby ko nung araw. Hindi naman po lingid sa ating lahat ang tungkol sa mga inaaswang na buntis. Normal na po yata yan, lalo na sa mga probinsya at liblib na lugar, gaya ng kinalakan namin. May bagong lipat noon malapit sa bahay namin. Nakilala namin siya sa pangalang Epang. Tinawag namin siyang Lola Epang kasi matanda na siya. Ayon sa kanya 80 na ang edad niya. Nung tanungin namin kung nasaan ang pamilya niya, wala raw siyang pamilya. Tumanda siyang dalaga at ang mga kamag-anak naman ay nasa iba't ibang lugar. Masipag si Lola Epang. Nangangahoy siya, humahango ng mga isda at saka nilalako. Kaya hindi na kami nagtaka kung paano niya nakayanang mamuhay mag-isa. Kasi madiskarte siya sa buhay. Napansin niyang medyo nakaumbok ang tiyan ko. Kaya tinanong niya ako kung buntis daw ba ako. Sabi ko oo. Binigyan niya ako ng isang maliit na bote. May laman yun na parang mga bulok na dahon. Sabi niya pangontra daw yun sa mga masasamang nilalang na magtatangka sa amin ng baby ko. Dati hindi ako mapaniwalain sa mga ganoon. Pero tinanggap ko na rin kasi ayokong mapahiya siya. Nilagay ko yung bote malapit sa ulunan ko tulad ng bilin ni Lola Epang. Mula nang gawin ko yun ay lagi nang sumasakit yung tiyan ko tuwing hating gabi. Lagi akong nagigising dahil parang humihilab yung tiyan ko. Pero saglit lang naman. Mga ilang minuto lang tapos mawawala din. Sabi ng asawa ko baka raw may aswang sa paligid kaya ganoon na sumasakit ang tiyan ko.
wag daw akong mag-alala. Meron naman daw akong pangontra na bigay ni Lola Epang. Isang gabi ay hindi ko inaasahan na darating ang tiyahin ng asawa ko na taga probinsya rin. Pero malayong probinsya yon. Tawid dagat kaya ginabi na raw siya ng dating sa amin. Sa mga biyanan ko talaga ang punta niya, pero mas malapit ang bahay namin. Kaya doon na lang daw muna siya sa amin magpapalipas ng gabi. At bukas na lang dediretso sa mga biyanan ko. Isa lang yung kwarto namin kaya sabi ng asawa ko, doon na muna siya sa upuan sa sala matutulog. Tabi na lang daw kami ng tiyahin niya sa kwarto. Pagpasok ng tiyahin niya sa kwarto namin, nagulat siya nung makita yung maliit na bote sa ulanan ko. Kinuha niya at tinitigan. Tapos napamura siya. Dali-daling binaon sa lalagyan namin ng asin ang boteng yon. Tinanong ko siya kung bakit niya ginawa yon. Sabi niya, ang laman ng bote ay mga bulok na dahon na may orasyon ng aswang. Kapag daw yun ay nailapit sa isang nagdadalang tao, ay madali nang mahihigop ng aswang ang sanggol mula sa sinapupunan. May itim na mahika raw yun. Hindi na kailangan ng aswang na magpunta sa bubungan o lapitan pa ng aktwal ang isang buntis para maaswang. Dahil sa pamamagitan lang ng mahika na yon, ay malalanghap at masisinghot na niya ang amoy ng sanggol na unti-unting kikitil sa buhay ng sanggol hanggang sa tuluyang mawala sa tiyan dahil nakain na ng aswang sa ganoong paraan. Muntik na akong himatayin sa nalaman ko. Ang asawa ko naman ay sinugod si Lola Epang doon sa inuupahan niyang bahay. Pero wala na siya doon. Duda niya ang nakasalubong niyang pusang itim na lumabas mula sa loob ay mismong si Lola Epang na tumakas na. Todo pasalamat kami sa tiyahin ng asawa ko dahil kung hindi sa kanya, malayang nakain ni Lola Epang ang anak ko nang hindi ko namamalayan dahil sa pangontra kuno na binigay niya sa akin. Magandang hapon po sa mga tagapakinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Archie. Ang ikukwento ko po sa inyo ay karanasan ng ate Chay ko. May boyfriend po siya na 11 years niyang karelasyon. On and off ang relasyon nila sa loob ng 11 taon. Kung kailan naman nagbuntis siya ay tsaka niya natuklasan ang pinakamasakit na panlulokong ginawa ng nobyo niya na may kinakasama na palang tinatago lang sa mga tao. Pero dahil may kaibigan si ate na nakaalam, kaya nakarating sa kanya ang katotohanan yon. Pinuntahan niya yung tinitirhan ng nobyo at ng babae. Nahuli nga niya sila sa akto na magkasama sa bahay. Hindi ko ma-imagine kung gaano yun kasakit sa ate ko. Ilang araw siyang nagmukmuk sa bahay. Wala na po kaming nanay. 2 pang kapatid na mas bata sa amin at si tatay ang kasama namin sa bahay. Nag-alala na si tatay kay ate. Kaya lagi niyang pinapatignan sa akin. Baka raw hindi makayanan ng depresyon at maisipang tapusin ang buhay. Kaya ako, bantay sarado ako noon kay ate. Ayaw nga niyang magpa-check up Parang nawalan siya ng gana sa pinagbubuntis niya. Kahit yung mga kaibigan niya ay ayaw niyang harapin kapag dinadalaw siya para i-comfort. Isang beses madaling araw na ako nakauwi. 3:00 na yata nun. Galing ako sa lamay ng airpot ng tropa ko. Pag uwi ko, nakita kong patay ang ilaw sa kwarto ni ate. Pero may liwanag na tingin ko sa kandila nang gagaling. Amoy kandila rin kasi. Alam ko na kapag kumatok ako, kung ano man ang ginagawa niya sa loob ay tsak na hindi ko maaaktuhan. Kaya ang ginawa ko, sumilip na lang ako sa butas ng dingding. Tama nga ang hinala ko. Nilabas ni ate yung mga gamit ni nanay sa baul. Mga gamit yun sa pangungulam. May alam din sa ganoon ang ate ko dahil tinuruan siya ni nanay at siya yung kasakasama dati kapag ginagawa ni nanay yon. Kinatok ko na si ate Chay sa kwarto. Hindi agad siya nagbukas ng pinto. Inulit-ulit ko yung katok
at hindi talaga ako tumigil hanggat hindi niya binubuksan. Nung sa wakas ay buksan niya, matalim ang tingin niya sa akin. Bakit ko raw siya iniistorbo? Sabi ko mali ang ginagawa niya. Ipagpasa Diyos na lang kako niya yung nangyari sa kanya. Yung boyfriend niyang manluloko pati yung babae. Hindi ako sinagot ni ate. Sa halip ay sinarado niya ng pabagsak yung pinto at muntik pa nga akong maipit. Kinabukasan habang tulog pa si Ate Chay ay pumasok ako sa kwarto niya. Kinuha ko yung mga gamit ni nanay sa baul at tinangka kong sunugin. Kaso nahuli ako ni Ate Chay nung sisindihan ko na sa likod bahay namin. Nag-agawan kami. Nagulat ako kasi kakaiba yung lakas ng ate ko nung mga sandaling yon. Galit na galit siya sa akin. Pinagsasampal niya ako at nagawa niya akong itulak. Bumalandra ako sa tabi ng puno. Sabi niya hindi raw ako ang nasa sitwasyon niya, kaya akala ko ay ganoon kadali. Hindi na ako sumagot. Tumayo na lang ako at umalis. Hindi ako nagtagumpay sa plano ko. Hindi ko napigilan ng ate ko sa mga ginagawa niya. Kahit si tatay walang nagawa. Napapailing na lang. Hindi ko alam kung ilang beses niya yung ginawa bago ko nabalitaan na na-ospital ang boyfriend niya, pati yung kinakasama. Panay dugo raw ang ilong, pero itim na dugo ang lumalabas. Yung nobyo ni ate nakaligtas pa dahil magaling yata ang nakuhang albularyo na tumalo sa kulam ni ate. Pero yung babae hindi nakaligtas kasi hindi naniniwala ang pamilya sa kulam, kaya hindi nila inalis sa ospital at doon na nga namatay. Nung gumaling ang boyfriend ni ate at namatay na nga ang kinakasama, bumalik siya kay ate. Gusto niya na buuin ang pamilya nila. Pero si ate hindi na niya tinanggap ang ex niya. Nakarma nga ang ate ko sa ginawa niyang paghihiganti dahil nakunan siya. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit parang hindi naman nalungkot si ate sa pagkawala ng baby niya. Ni hindi ko siya nakitang umiyak. Naisip ko tuloy, hindi kaya sinadya niyang alisin sa tiyan niya yung sanggol dahil sa galit niya sa dati niyang nobyo? Hindi ko na nalaman ang sagot. Nagdesisyon si Ate Chay na mag-apply abroad at nakaalis naman siya. Makalipas lang ang kalahating taon na paghihintay. Naging maayos ang buhay ng ate ko at siya na yung sumuporta sa amin magmula noon. Magmula rin noon, ayaw na niyang pinag-uusapan ang tungkol sa pangungulam niya sa dati niyang nobyo. Ako po si Paloma. Naalala ko pa yung naging karanasan ko nung buntis ako sa pangatlo kong anak. Nakatira pa kami noon sa Antipolo, kaya palagi kong naaalala dahil sa lahat ng naging pagbubuntis ko ay noon lang talaga ako nakaranas ng sobrang takot. Muntik pang mawala yung baby namin. Masayahin po akong tao. Palabate at likas na palakausap kahit sa mga hindi ko kilala. Yun bang noon ko lang nakausap pero ang dami ko na agad nasabi sa kanya. Marami na kaagad kaming napagkwentuhan. Ganun po talaga ako kahit nung dalaga pa ako. Isang beses ay nagsimba kaming mag-asawa. Kasama yung dalawa naming anak na isang 4 na taong gulang na babae at 7 taong gulang na lalaki. Pagkatapos ng misa ay hindi muna kami umuwi. Kailangan pa kasing makausap ng asawa ko si Father tungkol sa project para sa simbahan. Isasama sana ako ng asawa ko sa office. Sabi ko doon na lang muna kami sa simbahan dahil magugulo yung mga anak namin. Nakakahiya kay Father. Baka hindi sila makapag-usap ng maayos. Habang nasa opisina ng simbahan ng asawa ko, ay nagtirik muna ako ng kandila. Yung mga anak ko naman ay sinabihan kong maupo lang muna sa isang tabi. Kapag tumatayo sila ay sinasaway ko agad. Maya-maya ay may lumapit sa akin na matandang babae. Nakasuot siya ng itim na damit at itim din na belo. Nagtirik siya ng kandila sa tabi ng kandila ko. Mukhang malungkot yung matanda, kaya naisipan ko siyang kausapin. Sumasagot naman siya.
Palagi siyang tumitingin sa tiyan ko habang nag-uusap kami. Kaya medyo naiilang ako. Siguro napansin niya na nailang ako kaya nagkwento siya. Sabi niya naaalala raw niya yung pagbubuntis niya. Kaso nakunan daw siya. At hindi lang isang beses, kundi 3 beses daw siyang nakunan. Kaya mula noon ay hindi na raw siya sumubok uli. Nalungkot naman ako sa kwento niya. Nung sabihin niya sa akin na pwede ba niyang mahawakan ng tiyan ko, pinayagan ko siya sa awa ko sa kanya. Hinaplos-haplos niya yung tiyan ko at sabi ay napakaswerte ko raw dahil meron akong 3 anak kabilang ang nasa sinapupunan ko. Paghawak niya sa tiyan ko nakaramdam ako ng sakit. Parang pumitlag yung baby ko. Kumislot-kislot kaya inalis ko yung kamay niya sa tiyan ko. Saktong dating ng katiwala ng simbahan, sinigawan niya yung matanda. Nung makita siya ng matanda ay parang natakot sa kanya kaya patakbong lumabas ng simbahan. Tinanong agad ng katiwala ng simbahan na matandang lalaki kung okay lang daw ba ako. Sabi ko kanina okay, pero nung hawakan ng matanda yung tiyan ko sumakit yung tiyan ko kaya inalis ko yung kamay niya. Paano raw hindi sasakit ang tiyan ko? Aswang ang matandang yun. Nagulat ako. Hindi ko maiwasang matakot kahit wala na yung matandang babae. Kwento pa ng katiwala, ilang beses nang nakapambiktima ang aswang na yun sa loob at labas ng simbahan. Nagpanggap na tindera ng sampagita, pulubi at karaniwang bumibisita sa simbahan para magtirik ng kandila. Target niya ang mga buntis na nagsisimba gaya ko. Nagtaka ko kung bakit sa simbahan siya nang bibiktima. Hindi ba siya natatakot sa tahanan ng Diyos? Ayon sa katiwala, hindi naman daw takot ang aswang sa tahanan ng Diyos. Basta wag lang silang mapapadikit sa mga imahe ng mga santo, sa krusipiyo at mga benditadong bagay. Siguro raw kaya sa simbahan ginagawa ang pambibiktima ay para hindi siya pagdudahang aswang. Dahil marami pa nga naman ng mga tao na naniniwalang hindi makakapasok ng simbahan ang mga nilalang ng dilim na gaya niya. Tulad ko na hindi ko talaga inasahan na aswang siya. Hindi ko pinagdudahan. Nagpasalamat ako sa katiwala dahil kung hindi siya dumating baka nawala na ang sanggol sa sinapupunan ko. Yun kasing haplos lang ng matanda sa labas ng tiyan ko. Pakiramdam ko para namang nilalapirot ang loob ng tiyan ko. Nung malaman yun ng asawa ko ay sinabihan ako na wag nang makikipag-usap sa mga estranghero, lalo na kung hahawakan ang tiyan ko. Tawagin niyo na lang po akong Marquez. May ibabahagi lang sana ako sa inyo na tunay na karanasan naming mag-asawa doon sa naging kasambahay namin taong 1999. Yan na po ang maituturing ko na pinakamalupit na pangyayari sa buhay namin. Bagong kasal po kami. Bago rin ang bahay namin. May kalakihan yung nabili ko sa mura lang na halaga dahil medyo dulo na yung lokasyon. Ang problema, walang makakasama ang misis ko kapag nasa trabaho ako. May mga pagkakataon pa naman na hindi ako nakakauwi kapag may nirarush sa opisina. Sabi ng mama ko, kumuha na lang kami ng kasambahay, lalo at buntis ang asawa ko. Kailangan palagi siyang may kasama sa bahay. Sina mama naman kasi at mga kapatid ko ay may kanya-kanya ring pinagkakaabalahan, pati yung pamilya ng misis ko. Kaya napilitan akong maghanap ng kasambahay. Ang pinahanap ko ay yung marunong na rin na mag-alaga ng baby para hanggang sa makapanganak na rin ang asawa ko. Rekomenda ng kakilala ng tiyahin ko ang nakuha namin. Tawagin na lang natin siyang Bambi. Hindi pa naman siya katandaan. Siguro nasa 40 mahigit pa lang ang edad. Tahimik lang si Bambi. Pero sabi ng asawa ko, mabait naman daw at sinusunod agad lahat ng utos niya. Komportable naman daw siya, kaya naging komportable na rin ako. Habang lumalaki ang tiyan ng asawa ko,
nakikita kong alisto sa pag-alalay sa kanya yung kasambahay namin. Parang mas maalaga pa sa kanya kaysa sa akin. Nung kabuwanan na ng asawa ko, sakto naman na kailangan kong mag-overtime. Nung makatanggap ako ng tawag mula sa asawa ko, nanghihina yung boses niya. Gumagaralgal ang boses sa pag-iyak. Ang naintindihan ko lang ay kinain daw ng kasambahay namin ang sanggol sa sinapupunan niya. Nanlalaki yung mga mata at ulo ko sa narinig ko. Nagmadali na ako sa pag-uwi. Iniwan ko yung trabaho ko at halos hindi ako humihinga habang nasa sasakyan ako pauwi sa amin. Tumawag na rin ako noon sa ospital para puntahan ang asawa ko. Pati mga mama at papa ko tinawagan ko. Nauna akong dumating sa bahay. Nadatnan ko yung nakahandusay na asawa ko. May malay pa naman siya pero puno ng dugo. Hawak pa niya yung telepono na doon nakapwesto sa maliit na table namin. Nakabukaka siya at sabi niya sa nanghihinang boses ay wala na yung anak namin. Dumating din agad yung ambulansya. Yung mga magulang ko at kapatid ang naghanap sa kasambahay namin. Tinawagan nila yung tiyahin ko na nagrekomenda kay Bambi sa amin. Hindi rin pala niya yun kilala at nakilala lang din ng kaibigan niya sa isang okasyon. Nung masiguro na ang kaligtasan ng asawa ko, ay tsaka niya malinaw na ikinuwento sa akin ang nangyari. Natulog daw siya saglit nung bandang hapon, pero nagising din siya na sumasakit ang tiyan niya, kaya bumangon siya at hinanap yung kasambahay namin. Nilapitan naman siya agad at sinabi niyang parang manganganak na siya. Pinatawag niya ng masasakyan dahil gusto niyang magpadala na sa ospital. Pero bumalik si Bambi at sinabing wala siyang makitang sasakyan. Sinabi rin niya sa asawa ko na tinawagan na niya ako. Kaya lang ay hindi raw ako sumasagot. Kahit ang totoo ay wala naman akong natanggap na tawag nung mga oras na yon. Inalalayan daw siya ni Bambi habang nagle-labor siya hanggang sa hindi na niya matiis. Napahiga na lang siya sa sobrang sakit ng tiyan niya. Yung kasambahay namin mismo ang nagpaanak sa kanya at sabi ay patay na raw ang baby. Hindi makapaniwala yung asawa ko at nanlaki raw talaga ang ulo niya sa sobrang pangingilabot nung makita mismo ng dalawa niyang mata yung unti-unting pagngasab ni Bambi sa sanggol. Hindi man daw niya narinig na umuha ang sanggol, ay malakas ang kutob niyang buhay yung kinain ng kasambahay namin. Nung mapansin na nakatulala siya sa pagtitig sa ginagawa, ay biglang tumayo yung kasambahay at tumakas na bit-bit pa rin ang kinakain na sanggol. Hindi sila tumigil sa paghahanap kay Bambi, habang yung asawa ko ay araw-araw at gabi-gabi pa rin na bigla-bigla na lang umiiyak dahil sa trauma na naranasan niya. Ang masakit lang po ay hindi na talaga namin natagpuan si Bambi para pagbayarin sa ginawa niya, kung saang impyerno siya nagtago. Maging yung mga sinasabing lungga ng mga aswang, sinuyod na rin namin. Makita lang siya. Pero nabigo pa rin kami. Kaya sinabi namin, Diyos na lang ang bahalang gumanti sa kanya. Ako po si Christy. Sa ngayon po ay tahimik at masaya ako namumuhay dito sa Legazpi kasama ang sarili kong pamilya. Pero may karanasan po ako nung buntis ako na hindi ko magawang kalimutan. Lagi ko pa rin kinukwento sa mga kaibigan ko at mga bagong nakikilala. Nung una po akong magbuntis ay hindi pa po kami kasal ng asawa ko. Hindi pa rin kami nagsasama noon. Kumbaga wala pa talaga sa plano ang pagbubuntis ko. Sabi ng nanay ko, doon na muna ako sa amin para maalagaan niya ako. Hindi pa niya ako pinayagan na sumama sa nobyo ko at tumira sa mga biyenan ko. Palibot po ng puno ang bahay namin. Malapit din kami sa gubat, kaya bili ng nanay ko na huwag akong maglalabas, lalo kapag nasa bukid sila ni tatay. Bago umalis si nanay, hinahanda na niya lahat ng kailangan ko. Tuwing tanghali umuwi siya para i-check ako. At sa hapon pag uwi nila ni tatay ay ako pa rin ang inaasikaso niya.
Isang beses, nainip ako sa loob ng bahay. Kaya naglakad-lakad ako sa labas. May nakita akong batang lalaki na nakasuot ng magara at makintab na damit. Ewan kung sinusundan ba talaga niya ako. Sa tansya ko ay nasa 7 o 8 taong gulang lang siya. Matagal na kami sa lugar na yon, pero noon ko lang siya nakita. Tinanong ko kung kaninong anak ba siya at saan siya pupunta dahil kakaiba nga yung ayos niya. Parang a-attend ng costume party at bakit wala siyang kasama kako. Tandang-tanda ko pa yung sinabi niya sa aking pangalan. Kurab daw. Tapos sabi niya sa akin, siya raw ang prinsipe ng kaharian nila. Sinang-ayunan ko naman kasi bata. Baka naglalaro kaya sinakyan ko na lang. Tapos tinanong niya ako kung gusto ko raw bang sumama sa kaharian niya. Natawa ako at na-curious din. Kaya sabi ko, sige nga, saan ba yung kaharian niyo? Hinawakan niya yung kamay ko. Isasama raw niya ako. Nung bigla siyang mapatingin sa tiyan ko at sabi niya, handa raw niyang palitan ng kayamanan ang nasa tiyan ko. Nagulat ako at napabitaw sa kamay niya. Sa takot ko tumakbo ako pabalik sa bahay namin. Muntik pa nga akong madapa. Hindi pa rin natapos yung pagpapakita sa akin ng batang lalaki. Hindi ko alam kung paano niya nalaman yung bahay namin. At nagtataka ako kung bakit ayaw niya akong tigilan. Lagi pa rin niya akong inaalok ng kayamanan kapalit ng baby ko. Nung sabihin ko yon sa nanay ko ay nagduda siyang engkanto ang batang yon. Dahil sinabi ko rin na hindi nagpapalit ng damit. Yun pa ring makintab na parang pang-prinsipe nga. Ang gawin ko raw sa susunod na magpakita ulit sa akin ay patakan ko ng kalamansi ang balat o kaya ay sabuyan ko ng asin. Dahil parang aswang din daw ang mga engkanto na takot sa asin. Doon ko raw malalaman kung ang bata ay totoong engkanto. Mag-ingat lang daw ako kung sakaling malagay ako sa panganib ay pahiran ko rin ang sarili ko ng kalamansi para lubayan ako at hindi madala sa kaharian nila. Malaki ang tiwala sa akin ni nanay pagdating sa mga ganoong bagay dahil doon na ako lumaki sa lugar namin na maraming kababalaghan. Mana ako sa nanay ko. May takot pero may lakas ng loob. Nung sumunod na puntahan ako ng batang engkanto ay inihanda ko na yung kalamansi. Nagpiga na ako sa maliit na baso. Nilagay ko sa plastik at binulsa. Nung makalapit siya sa akin, parang bigla siyang natigilan. Sa tingin ko naaamoy niya yung kalamansi. Kaya nagmamadali na ako sa pagkilos. Kinuha ko na yung plastik ng piniga kong kalamansi. Binutas ko at tinapon sa balat niya. Sinubukan pa niyang umiwas pero nahagip ko rin siya. Nagsisigaw siya na parang nahapdian. Tapos yung balat niya parang nalalapnos. Kaya sigurado na ako na isa nga siyang engkanto tulad ng sinabi ng nanay ko. Mula noon ay hindi na ako binalikan ng batang engkanto. Kahit isang sakong ginto pa ang ibayad niya sa akin ay hindi ko ipagpapalit ang baby ko. Ako po si Naomi. Wala na po akong kinagis ng magulang. Ang lola ko po ang unang nag-alaga sa akin. Pero nung mamatay siya ay napunta ako sa puder ng tiyahin ko na kapatid ng tatay ko. Malaki po ang utang na loob ko sa tiyahin ko dahil may bahay akong nasilungan at napakain din nila ako. Pero kapalit po noon ay ang pagsisilbi ko sa kanila. Ang hindi nila pagpapaaral sa akin at kasabay pa ang pangmamaltrato. 15 anyos po ako nang maisipan kong magstokwa dahil hindi ko na makayanan ng hirap sa bahay ng tiyahin ko. Wala naman akong kaibigan na matatakbuhan nun, kaya doon na lang ako sa gubat tumakbo. Doon po ako naglagi ng ilang araw. Hindi maiwasan na makaranas ako ng gutom at panlalamig sa gabi. Isang malamig na gabi ngayon. Umuulan. Sumiksik ako sa mga puno. May lalaking lumapit sa akin. Mahaba yung buhok niya na kulay puti
Pero yung mukha naman niya bata pa, kaya sigurado ako na kulay lang talaga ng buhok niya ang puti at hindi pa siya matanda. Binigyan niya ako ng malaking tela at yun ang ginawa kong kumot. Mula noon naging magkaibigan kami. Sa murang edad ko po ay na-inlove ako sa kanya at may nangyari po sa amin. Sabi niya isasama na raw niya ako sa lugar nila. Doon daw ay hindi ako makakaranas ng sakit, hirap, lungkot, kundi puro saya lang daw. Naguluhan ako sa kung anong klaseng lugar ba yun, ba't puro saya lang. Naalala ko yung kwento ni Lola sa akin noong nabubuhay pa siya tungkol sa mga engkanto. Pero sabi ko sa sarili ko, handa akong sumama sa engkanto. Kung engkanto man siya tapos magiging masaya naman kami sa mundo nila, eh okay lang sa akin. Hindi naman na ako hinahanap ng tiyahin ko. Yun na nga po ang naging desisyon ko. Sumama ako sa kanya. Pero taliwas sa inaasahan ko. Pagdating po sa sinasabi niyang kaharian nila, eh biglang nagbago ang itsura niya. Naging nakakatakot na mukhang halimaw. Tapos yung lugar ay ibang-iba rin sa kinukwento niya. Kabaliktaran. Sa takot ko ay nagsisigaw ako ng nagsisigaw. Nagpumiglas ako at nagtatakbo hanggat may matatakbuhan pa ako. Hanggang sa madapa ako at tumama yung ulo ko sa isang matigas na bagay. Hindi ko pa alam kung bato o matabang ugat ng kahoy. Nung magising ako, eh nasa loob na ako ng isang kubo. Kilala ko yung mga taong nabungaran ko. Yung albularyo na taga roon din sa amin at apo niyang si Annabel. Sabi ng albularyo ay nakita raw ako ni Annabel na pumasok sa puno. Naglagos daw ako sa puno na parang may kinakausap, kaya dali-dali raw siyang tinawag. Ginawa raw niya ang lahat ng nalalaman niya para maagapan ako hanggat hindi pa ako inaabot ng 1 oras doon sa mundo ng mga engkanto. Nakuha naman nila ako. Ang problema lang ay may natuklasan ng albularyo sa akin. Nagdadalang tao raw ako nung hipuin daw niya ang tiyan ko at tinawas ako. Doon niya natiyak na ang pinagbubuntis ko ay anak ng engkanto. Kung gusto ko raw na hindi ako guluhin ng engkantong nakabuntis sa akin, ay aalisin daw niya ang sanggol sa sinapupunan ko. Umiyak ako ng umiyak dahil hindi ako makapagdesisyon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Natatakot ako sa pinagbubuntis ko. Tapos parang ayoko namang ipalaglag ang bata. Kasi kahit minor pa ako ay nakukonsensya rin ako sa magiging anak ko. Pero natatakot naman ako sa sinabi ng albularyo na hindi magiging normal ang anak ko. Pansamantala ay kinupkup ako ng albularyo. Siya rin ang nagbabantay sa akin dahil posible raw na balikan ako ng engkanto. Binigyan ako ng albularyo ng panahon para makapagdesisyon sa anak ko. Sa huli ay pumayag din ako sa gusto ng albularyo na ipatanggal ang pinagbubuntis ko. Iyak ako ng iyak. Pero tama pala ang naging desisyon ko dahil ang lumabas sa tiyan ko na nakuha ng hilot ay hindi raw tao, hindi baby, kundi isang malambot na bagay na parang jelly, tapos mabalahibo, nakakadiri. Nilibing yun ng albularyo at bago niya tinabunan ng hukay ay inorasyonan muna niya ng maraming beses. Mabait po yung maglolo. Hindi na nila ako pinaalis sa bahay nila at pinag-aral pa ako. Kahit high school lang ang natapos ko ay naging masaya na rin naman ang buhay ko. Hanggang ngayon na meron na akong totoong anak. Masayang bati po sa inyo. Ako po si Nanding. May nangyari po sa akin na kakaiba taong 1995 pa. 20 anyos pa lang ako noon. Napadpad ako sa isang lugar na hindi pamilyar sa akin. Medyo mahabang storya kung ikukwento ko pa yung dahilan kung bakit ako napunta roon. Basta problemang pamilya ang dahilan. Ang pakay ko sa lugar na yon ay yung kaibigan kong si Samuel.
Sa kanila sana ako makikituloy. Ang kaso, hindi na pala sila roon nakatira. Naabutan ako ng gabi at natulog sa isang kariton na nakatambay sa kalsada. Maya-maya ay may gumising sa akin. Isang babae at isang lalaki. Tinanong ako kung bakit doon ako natutulog sa kariton. Sa kanila pala yon. Kung gusto ko raw ay sumama na lang ako sa bahay nila. Dahil ayoko pang umuwi sa amin, kaya sumama naman ako. Malapit lang doon yung bahay nila. Bumaba lang kami sa parang underground. Tapos konting lakad. Ayun na. Binigyan nila ako ng unan at kumot at doon pinahiga sa papag na nasa sala. Para maging komportable raw ako ng tulog. Ang ganda ng pakita nila sa akin. Kaya nawili ako sa kanila. Isang gabi, nagising ako na hinahaplos ako ng babae sa braso ko. Napabalikwas ako ng bangon. Yung babae gusto po niya na galawin ko siya. Gusto raw kasi nilang magkaanak na mag-asawa. Pero wala raw kakayanan yung asawa niya. Kaya ako na lang daw. Siyempre natakot ako. Ayoko sanang gawin pero tinakot niya ako. Nilabasan niya ako ng mahaba at matatalas niyang kuko. Sabi niya, wag ko na raw hintayin na ilabas pa niya yung mga pangil niya sa akin. Anak lang daw ang gusto niya at kailangan ko raw sumunod kung ayaw kong lapain nila akong mag-asawa. Hindi ko alam kung nasaan ang asawa niya nung mga oras na yon. Pero ginawa ko na lang ang gusto ng babae dahil nga aswang pala sila. Ang taas nga ng nervyos ko nun habang ginagawa ko yun. Akala ko matapos ko siyang pagbigyan ay pakakawalan na nila ako. Pero hindi pa pala. Hanggat hindi pa raw siya nakakasiguro na buntis siya, ay hindi raw ako pwedeng umalis. Akala ko talaga sinuwerte na ako. Pero impyerno pala ang bahay na yon. Siguro dahil na rin sa pag-aalala nila na makatakas ako, kaya ginapos nila ako. Alam din pala ng asawa niya ang ginawang pang-akit sa akin ng babae. Hindi ko naman sila nakitang umuwi ng duguan. Pero walang palya. Gabi-gabi ay lumalabas talaga sila at madaling araw na akong umuwi. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila sa labas. Baka nambibiktima. Basta pag uwi nila ay malinis naman sila. Parang walang nangyari. At gabi-gabi ay ginagamit talaga ako ng babae. Ang kinakatakot ko nun, baka pag nabuntis na yung babae ay tsaka nila ako papatayin. O kaya ay hindi ko magawang buntisin yung babae, kaya papatayin na lang nila ako at hahanap sila ng iba na papalit sa pwesto ko. Kapag naiisip ko yun ay napapaiyak talaga ako sa takot. Hanggang isang araw, masayang binalita sa akin ng babae na may laman na raw ang tiyan niya, kaya pwede na raw akong umalis. Para akong nabunutan ng tinik. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi naman pala nila ako papatayin. Nagtaka lang ako nung makita ko na nakaimpake sila. Lakas loob kong tinanong kung saan sila pupunta. Yung lalaki ang sumagot. Ngayong magkakaanak na sila ay babalik na raw sila sa lugar nila. Kalimutan ko na raw ang nangyari sa amin ng asawa niya. Sunod-sunod ang tango ko. Nauna pa nga silang lumabas ng bahay kaysa sa akin. Tapos ako naman, naiwan akong nakatulala. Hindi mapaniwalaan yung mga nangyari sa akin. Ginamit ako ng mag-asawang aswang na yon para magkaroon sila ng anak. Pero pasalamat ako dahil hindi nila ako pinatay. Umuwi na ako sa amin nun. Ayoko nang ulitin pa yung ginawa kong paglalayas. Dahil baka sa susunod ay hindi na ako makaligtas sa kapahamakan. Nung araw po na nasa kabataan pa ang edad ko, ay mahilig ako sa alak. Konting aya, sama agad sa tropa, basta may inuman. Minsan nga kahit hindi ako inaya ay sumusulpot na lang ako sa inuman, basta makaamoy ng alak. Kaya madalas ay inaabot ako ng hating gabi sa daan.
Yung inang ko tuloy ay hindi nakakatulog hanggat hindi ako dumarating. Hindi pa siguro ako magtitino noon kung hindi ko naranasan yung isang nakakatakot na pangyayari nung isang beses na inabot na naman ako ng hating gabi sa daan. Lasing na lasing ako nun nung baybayin ko yung mahaba at makitid na daan sa Pilapil patungo sa amin. Dahil sa kalasingan ko ay may mga pagkakataon na napapaupo ako sa isang tabi. Sumusuka. Ako lang mag-isa nun kasi yung mga barkada ko puro lasing na rin. Yung iba yung daan pa uwi. Yung iba naman doon na nagpalipas ng gabi sa ininuman naming bahay. Pero ako pinilit ko talaga na maglakad para makauwi kasi alam kong naghihintay si inang. Malalatigo ako ni Itang kapag nalamang hindi ako umuwi tapos hindi nakatulog ang inang sa kakahintay sa akin. Matapos kong sumuka ay nagpahinga lang ako saglit tapos tumayo na uli ako. Pinagpatuloy ko na yung paglalakad. Maya-maya ay may naaninag ako na makakasalubong ko. Isang buntis. Napatawa na lang ako at napailing. Sabi ko, bilib din naman ako sa buntis na yun. Ang lakas ng loob na maglakad sa madilim na Pilapil sa 10 oras ng gabi. Hindi ba siya natatakot? Mabagal yung paglalakad. Parang naglalakad sa liwanag ng buwan. Nung malapit na siya sa akin, tinanong ko kung saan ba siya papunta. Sabi ko pa ihahatid ko na siya. Minura ko pa yung asawa niya. Kahit hindi ko alam kung sino dahil pinabayaan siyang maglakad sa 10 oras nga ng gabi. Buntis nga siya at mag-isa pa. Hindi siya sumagot. Tinignan lang ako. Sabi ko, wag niya akong tignan ng ganun. Kasi lasinggero lang ako, pero hindi ako masamang tao. Hindi pa rin siya sumagot. Tuloy lang ang pagsasalita ko. Lasing kaya madaldal. Sabi ko, hindi ba niya alam na sa ganoong oras, lumalabas ang mga aswang at paborito ng mga aswang ang buntis na tulad niya. Ganon yung litanya ko. Napatigil lang ako nung bigla ay hinawakan niya yung braso ko. Tapos pinilipit. Napangiwi ako sa sakit. Doon pa lang ay parang alikabok na nilipad yung kalasingan ko. Sabi ko, anong ginagawa niya? Bakit pinipilipit niya yung kamay ko? Hindi pa rin niya ako sinagot. Sa halip ay nakita kong nilalapit niya yung bibig niya sa leeg ko. Doon na talaga ako natakot ng husto. Nagpumiglas na ako para makawala sa pagkakapilipit niya sa kamay ko. Nung makawala ako, ay tsaka ako kumaripas ng takbo. Nakalimutan ko yata yung lasing ko. Talagang humahagibis ang takbo ko habang sinasabayan ko ng pagsigaw ng aswang. Ang malupit pa ron ay hinabol talaga niya ako. Kaso natigilan siya sa paghabol sa akin nung makarating ako sa may mga kabahayan at nagsisisigaw pa rin ako. Nagbukasan yung mga bintana kaya huminto na ako sa pagtakbo. Alam ko kasing ligtas na ako ron. Humihingal kong sinabi sa mga taong naglapitan sa akin na hinabol ako ng buntis na aswang. Tinuro ko pa yung direksyon kung saan ako hinabol. Naniwala naman sila dahil hindi lang naman daw ako ang unang hinabol ng aswang sa Pilapil. Ang naging palaisipan lang sa kanila ay kung sino ang buntis na aswang na yon. Pag uwi ko sa amin ay napingot pa ako ng inang sa tenga. Yan ang araw ba ang sinasabi niya? Kaya magtino na raw ako. Hindi raw dapat ako nagpapaabot ng gabi sa daan. Lalo na at liblib ang baryo namin. Magandang gabi po sa mga nakikinig. Tawagin niyo po ako sa pangalang Nadia. 4 po kaming magkakapatid at ang panglima ay yung ampon ni nanay na itago na lang natin sa pangalang J-Rex. Puro po kami babae na magkakapatid kaya nung mapulot ni nanay si J-Rex sa daan ay tuwang-tuwa siya dahil magkakaanak na sila ni tatay ng lalaki. Magkakaroon na raw kami ng kapatid na lalaki na hulog ng langit.
Malayo po sa bayan ng baryo namin at ayaw ni nanay na dalhin doon ang sanggol. Swerte na raw kasi namin yun. Kung may kumatok daw sa bahay namin at napatunayan niyang yun ang magulang ng bata, ay ibibigay naman daw niya. May katigasan ang ulo ng nanay ko at kahit si tatay ay walang nagawa. Ang totoo ay gusto rin naman ni tatay na magkaanak ng lalaki. Kaso natatakot siya na baka makulong pa sila dahil sa pagpulot nila ng sanggol. Tapos hindi nila pinagbigay alam sa kinauukulan. Si nanay ang nasunod. Inaruga niya yung bata. Talagang natuon ang atensyon niya sa sanggol. Kasabay noon ay nalaman namin na nagdadalang tao ang ate ko. Hindi namin alam noon kung matutuwa kami o ano sa pagbubuntis ni ate. Kasi yung nakabuntis daw sa kanya ay nakilala lang niya sa inuman. Sa party ng birthday ng kaibigan niya. Nalasing daw siya dahil first time niyang uminom. Tapos ayun na ang nangyari. Tinanggap na lang namin ang sitwasyon niya. Kaming apat na magkakapatid, magkakasama sa kwarto. Tapos sila nanay at tatay, tsaka yung napulot na sanggol naman doon sa kabilang kwarto. May mga pagkakataon noon na nakakarinig kami ng mga lagabog sa bubungan, kaluskos sa labas at kung ano-ano pang sinyales na may aswang sa paligid. Sabi ni tatay, natural lang daw yon dahil buntis ang ate ko. Lapitin daw talaga ng mga aswang ang buntis. Isang beses ay ginising ako ng ate ko. Inutusan ako na ikuha siya ng tubig kasi nauuhaw daw siya. Hindi siya makatayo dahil naninigas yung tiyan niya at pinupulikat yung paa niya. Habang kumukuha ako ng tubig, naramdaman ko na may nakatingin sa akin. Paglingon ko ay nakita ko yung sanggol na nakalupasay sa sahig malapit sa pintuan ng kwarto namin. Kinabahan ako. Hindi ko agad dinampot kasi natakot ako. Anong ginagawa niya ron? Paano siya mapupunta ron? Hindi pa naman siya nakakapaglakad. Kung makagapang man siguradong mahuhulog siya sa higaan nila nanay. Habang nag-iisip ako, biglang lumabas ng silid si nanay at dali-daling kinarga si J-Rex. Bakit daw nakikita ko na ay hindi pa ako kumilos? Iba talaga yung kutob ko sa sanggol na yon. Lagi ko pa siyang nahuhuling nakatingin sa ate kong buntis. Nagsuggest ako kay nanay na magbudbud kami ng asin sa mga bintana at pintuan para hindi makalapit yung aswang kay ate. Sumang-ayon naman si nanay. Nung gawin namin ay umiyak ng umiyak ang paborito niyang sanggol. Walang tigil na para bang iritang-irita sa ginawa namin. Ginawa na ni nanay ang lahat para mapatahan siya. Pinagtimpla ng gatas, pinaghele, pero hindi talaga siya tumatahan. At lalo pa ngang lumalakas yung iyak niya. Siguro ay dahil bawat sulok ng bahay namin ay nilagyan ko ng asin. Hindi lang yung mga pinto't bintana. Tapos nagdikdik pa ako ng bawang na ang katas ay pinahid ko sa dingding namin. Nagtataka na sila nanay at tatay. Sabi ni tatay, baka naiinitan. Siya yung bumuhat muna at doon daw niya ipaghehele sa labas dahil presko yung hangin. May bubong naman yung terrace at sinumbraruhan niya si J-Rex para hindi mahamugan. Pero paglabas ng bahay, biglang kumawala yung sanggol sa pagkakabuhat ni tatay. Nagpumiglas at nung mabitawan nga ni tatay, parang may isip na mabilis na gumapang doon sa damuhan, palayo sa amin. Natulala kaming lahat sa nasaksihan namin. Yung mga balahibo ko parang hindi lang basta nanayo, kundi nanigas din sa sobrang takot. Dahil sa pangyayaring yon ay naging malinaw sa amin ang lahat na ang sanggol na yon ay hindi pangkaraniwan. At ang pagkakapulot sa kanya ni nanay sa daan ay sinadya. May sa demonyo ang sanggol na yon. O kaya ay isang aswang na kung tawagin ng iba ay tiyanak. Ang target niya sa bahay namin ay ang ate kong buntis. Posible raw na
bago pa namin nalaman na nagdadalang tao ang ate ko, ay una na siyang nakaamoy. Kaya gumawa ng paraan na makapasok sa bahay namin. Laking pasasalamat ni nanay sa akin sa naisip kong pagbudbud ng asin sa bawat sulok ng bahay namin na siyang kinairita ng tiyanak na yon o anak ng aswang. Hindi namin masiguro kung ano ba talaga siya dahil hindi naman siya nagbago ng anyo. Basta ang sigurado ay tinarget niya ang ate ko. Ang kwentong ito po ay tungkol sa panganganak ng asawa ko sa gitna mismo ng gubat. Kauuwi ko lang po noon galing sa trabaho. Mga bandang 10:00 na yon. Dahil nag-overtime nga ako. Nung saktong pagdating ko ay nakita kong natataranta na yung biyenan kong babae kasi manganganak na raw ang asawa ko. Ako naman nilapag ko yung bag ko at inakay ko na agad yung asawa ko palabas ng bahay namin. Sinabi ko sa biyenan ko na pakisunod na lang yung bag sa amin sa tricycle. May kalayuan yung ospital kaya para makapag-shortcut kami ay sa gubat kami dumaan. Bago kami pumasok doon ay tinanong ko yung biyenan ko kung nakapagdala ba ng asin o nabitbit ba yung buntot ng pagi namin. Oo raw, kaya pinaharurot ko na yung tricycle papasok sa gubat. Okay na sana, kaso biglang huminto yung tricycle. Kung kailan pa naman nagmamadali kami dahil nagle-labor yung asawa ko, ay tsaka pa naman kami tinirik ng tricycle ko. Nasa alanganin pa kaming bahagi ng gubat. Medyo malayo-layo pa yung labasan. Namimilipit na talaga sa sakit ng tiyan ng asawa ko. Kaya ang sabi ng biyenan ko, susubukan niyang doon na paanakin ang anak niya. Ang kailangan ko raw gawin ay magbantay ng mahigpit para walang makalapit sa amin na masamang nilalang. Nilatag ng biyenan ko yung dala niyang kumot sa lupa at ginawang unan ng asawa ko yung dala naming bag. Nagdasal muna yung biyenan ko dahil halata namang hindi siya sigurado sa gagawin niya. Habang pinaiiri niya yung asawa ko ay napatingin ako sa isang maitim na lalaking nagtatago sa likod ng puno. Nung una nakasilip yung mukha niya, pero nung mapatingin ako ay bigla siyang nagtago. Hindi ko pinahalata sa kanila yung nakita ko kasi ayokong matakot yung mag-ina kapag sinabi kong may aswang na sa paligid. Hinawakan ko na lang ng mahigpit yung buntot pagi. Kinuha ko rin yung garapon ng asin sa loob ng tricycle na sadyang dinala ng biyenan ko. Hindi ko inaalis ang tingin ko doon sa aswang na lalaki. Nakikita ko siyang nagpapalipat-lipat ng puno. Parang nagtatangka talaga na makalapit sa amin. Tinaliman ko talaga yung tingin ko sa kanya kahit nakakaramdam ako ng takot. Gusto kong ipakita sa kanya na handa akong hagupitin siya ng buntot pagi at hagisan siya ng asin oras na lumapit siya sa amin. Mukhang malakas talaga ang loob ng aswang. Sa sobrang liksi niya ay hindi ko namalayan na nakalipat na siya sa bandang likuran ko. Nabigla ako kaya hinagisan ko siya ng isang dakot na asin. Napalingon sa amin yung biyenan ko at napasigaw. Yung asawa ko naman sige sa pag-iri. Kita rin sa mukha yung takot sa panganganak at paglapit ng aswang sa amin. Dinoble ko na yung tapang ko dahil buhay ng anak at asawa ko ang nakataya. Pati na rin ang biyenan ko. Kaya winasiwas ko yung buntot pagi at minura-mura yung aswang. Hindi ako tumigil. Marami naman kaming dalang asin kaya pinalibutan ko yung pwesto ng asawa ko at panay din ang hagis ko kapag nagpapakita yung aswang. Maya-maya pa ay narinig ko na yung uha ng anak ko. Sabi ng biyenan ko, gawan ko ng paraan na mapaandar ulit yung tricycle. Dahil kailangan pa rin madala sa ospital ng asawa ko. Siya na muna yung humawak ng asin at buntot ng pagi habang sinusubukan kong gawin yung tricycle. Sinasabayan din yun ng biyenan ko ng pagdarasal. Kaya yung aswang ay
hindi talaga nagawang makalapit ng husto. Nung sa wakas ay mapaandar ko yung tricycle. Maingat kong sinakay yung asawa ko. Karga niya yung anak namin. Habang yung biyenan ko ay patuloy na nagsaboy ng asin doon sa aswang na nagtangkapang humabol sa amin kahit na umaandar na yung tricycle. Ligtas naming narating ang ospital at kung nahuli pa raw kami ng ilang minuto ay baka hindi na raw naisalba ang buhay ng anak at asawa ko. Ang dami kasing nawalang dugo sa asawa ko at yung anak naman namin ay hindi rin naging maayos ang lagay. Pero awa ng Diyos ay pareho naman silang nakalabas ng buhay sa ospital makalipas lang ang ilang araw ng pagpapagaling.